Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Maaari po ba tayong tumayo? Start na po tayo. Magandang gabi po sa bawat isa. Ayan. Napagpapalit ko yung umaga tsaka gabi. So, bagamat konti lang po tayo, pero naniniwala po ako, yung espiritu po ng kapayapaan na ibinigay sa atin ng Panginoon ay nandito po ngayong gabing ito. Amen po ba doon? So, bago po tayo magpatuloy po sa ating gawain, meron po akong babasahin po. Sabi po dito, nabasa ko po sa Facebook, sabi po ng isang theologian, 6 vital certainties or yung mga bagay na sure na mangyayari sa buhay ng tao. Una po dito, life is short and uncertain. So ibig sabihin, maikli lang po talagang buhay ng tao. Maraming tao natulog, hindi na nagising kaninang umaga, na natulog kagabi. Maraming umalis ng bahay, hindi na nakauwi ng buhay. Pero ito tayo ngayon, nandito tayo, malakas, malusog. Di ba? Kahit na dumarating yung sa point na nanghihina tayo madalas, nagkakasakit, pero hindi tayo pinababayaan ng ating Diyos. Pangalawang bagay po, ang kamatayan ay totoo. Death is sure, sinasabi nga sa Bible. Di ba sabi nga sa salita ng Diyos, itinakda sa tao na minsan lamang mamamatay at ang pagkatapos ay ang paghuhukom. So literally, sinabi ng Bible na talagang ang tao mamamatay. Kung ang dati umaabot ang buhay ng tao, umaabot ng 669 or 900 plus, mga ganun. Di ba, pinakamatandang taong nabuhay sa mundo is si Methuselah na umabot ng 669 kung di ako nagkakamali. Tama po ba? And sabi din, pangatlo, judgment is inevitable. So, lahat ng tao dadanas po talaga ng judgment ng Panginoon. Amen? So, mabuti man o masama. Pang-apat po, sin is exceeding sinful. Ang kasamaan daw ay mas lalo pang nag-exceed. Or yung kasamaan, kung may mas hihigit pa sa salitang kasamaan, walang hanggang gagawin ng tao, di ba? So, panglima po, hell is dreadful reality. So, ano man po yung sabihin ng ibang tao na hindi ako naniniwala sa impyerno. Pero bakit pa tayo nabubuhay sa mundong ito? Bakit pa kailangan natin maghayag ng salita ng Diyos kung hindi totoo ang impyerno? At ang ika-anim po, sa lahat po ng bagay na sinabi ng lima na to, sa 5 bagay na to, yung pinaka-anim po ang pinaka-bagay na nagustuhan ko. Christ alone can save you. Amen ba doon? Kaya tayo nandito, ang Diyos lang yung nagligtas sa atin. Di ba? At dahil doon sa kapangyarihan ng Diyos na binigay sa atin to empower us, to strengthen us each and every day ng buhay natin. Kaya po tayo nandito, kaya tayo nagpupuri sa Diyos. So, karapat-dapat po siyang papurihan, karapat-dapat siyang sambahin. Dahil anumang bagay ang nangyayari sa mundong ito, meron po tayong Diyos na nagmamahal sa atin. So, lahat po tayo ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, magandang gabi po, Panginoon. Kami po yung nagpupuri sa iyo, nagpapasalamat sa mga bagay, sa mga biyaya na binigay mo sa akin, Panginoon. Although we cannot deserve this, Panginoon, yung mga bagay na to. But Lord, because of you, because of your love, because of Jesus Christ, who died and rose again, Panginoon, ay tinatamasa namin and those, yung mga kaligayahan, Panginoon, na ine-indulge namin sa mga pagkakataong ito. And Lord, we express our gratitude, Panginoon, for those blessings na ibinibigay mo, Panginoon, sa amin, sa bawat isa na nandito. Even though it's not financially, it's not anything, Panginoon, na material na bagay. But Lord, we know that you are a great God, Panginoon, season and out of season of our lives. So Lord, patuloy kami nagpupuri sa iyo, Panginoon. Patuloy kami nagpapasalamat sa iyo. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, parangal at pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen, amen. So tayo po'y magpuri sa Panginoon. Dahil sa piling po ng ating Panginoon ay langit ang ating madadarama.
Diyos, sa buhay ko ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa'yo maihambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. Sama-sama po. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasang, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Minsan pa ang kailangan ko ay pag-ibig mo, o Diyos, sa buhay ko ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa'yo maihahambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasang, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. For the last time, sing. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Kapag sa'yo'y sumasamba. Kapag sa'yo'y sumasamba. Patuloy po tayong umawit para sa ating Panginoon. Panginoon, kami po'y umaawit, Panginoon, ng mga papuri, ng mga awitin, Panginoon, na makapagbibigay ng papuri sa iyo. Nawa, Panginoon, maging mabawang samyo sa iyong harapan ang aming mga papuri. Oh Lord, my God, when I'm in awesome wonder, consider all the worlds the hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. With our voices sing. Then sings my soul, my Savior God, to thee, Lord. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God His Son not sparing, sent Him to die
My scars can take it. Dead on the cross, my burden gladly bearing, He bled and died and take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow down, I shall bow in humble adoration, and then proclaim, my God, how great Thou art. Everybody sing. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Oh, then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. Oh yes, Lord, how great Thou art. You're great. Oh, then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Our voices sing. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God. How great Thou art, how great Thou art, how great Thou art, how great Thou art, O Lord. We worship You, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng papuri ay parangal at pagsamba, Panginoon. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah! Hello. Yan po, magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi. Ayan. Ayan, kagagaling lang din po namin sa eskwelahan. Medyo pagod. Ayan. Okay, bago po tayo magsimula ay magdasal po muna tayo.
Ama namin makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa gabing ito at kami po'y muli mong pinagkatipon. At maraming din po salamat na kami ay malalakas, nakarating sa lugar na ito, walang anumang karamdaman. Ganyan din po dinadalangin namin yung mga iba namin mga kapatiran na nasa kanilang pang bahay. Ingatan mo po sila sa pagpunta rito at kung mayroon man silang ibang karamdaman, Lord, ituon mo po ang iyong mga mata sa kanila at iyo pong sila ay pagalingin. At sa gabing ito po, ang mensaheng ito ay hindi po ito pong mensaheng ito ay alam ko po na ibinigay mo po sa amin para po sa iyong magandang mensahe. Ito po ang aming dalangin sa iyong matamis na pangalan. Amen. Yan po. So yung pagka po kami nagbabasa ng nagdadasal, meron po kaming isang maliit na binabasa. So doon ko po kinuha yung mensaheng ito. No, ang pamagat po nito ay matigas ang ulo. Ayan. Hindi po ito yung pagka pinukpok mo masasaktan. Ano po? Siguro, pagka sinabing matigas ang ulo, pagka yung hindi sumusunod sa nanay niya, matigas ang ulo siya. No? Pagka hindi sumusunod sa teacher, nakakagalitan madalas, siguro matigas yung kanyang ulo. Ano po? Meron po kaming babasahin dito. No? Nagbabala ang Diyos sa kanyang bayan. Kung nasa ba yung... Babasahin ko na lang po. Sabihin mo sa mga anak ni Jacob, gayon din sa mga taga-Juda, makinig kayo, mga hangal. May mga mata kayo, ngunit hindi naman makakita. May mga tenga, ngunit hindi naman makarinig. Ako si Yahweh, hindi ba kayo natatakot sa akin o nanginginig sa presensya ko? Ako ang naglagay ng buhangin upang maging hangganan ng karagatan. Isang palagi ang hangganan na hindi kayang bagtasin. Kahit nangangalit ang dagat at tumaas ang mga alon, hindi sila makalalampas dito. Ngunit kayo'y mapaghimagsik at matigas ang ulo. Tinalikuran niyo ako at nilayuan. Hindi man lamang ninyo inisip na parangalan si Yahweh na inyong Diyos. Gayong siya ang nagbibigay ng ulan sa takdang panahon at nagsasapit sa panahon ng pag-aani taon-taon. At sa halip, nagiging hadlang ang inyong mga kasalanan upang makamit ang mabubuting bagay na ito. Ayun po. So, sabi dito yung daw matigas yung ulo kaya nagagalit si Yahweh, no? Kung kayo ang magulang at matigas ang ulo ng ating mga anak, hindi po ba minsan nagagalit tayo, no po? Ano kaya yung mararamdaman natin? Siguro, pagsasara natin siya ng pinto para hindi na siya makalabas. So, kumbaga, grounded siya sa araw na iyon. Ano po? Yung tipong may bibilin ka pero hindi sinusunod. May bili pero hindi sinusunod sa buong niya, sa mga binibilin ng nanay sa kanya o ng tatay niya. Ganon. No? So, alimbawa naman, si Lord ano kaya yung damdamin ng Diyos sa matitigas ng ulo, gaya po ng sa binasa natin. So, siguro yung number 1, hindi nalulugod ang Diyos sa taong matitigas ang ulo. So, hindi ko pala nabanggit yung verse. Doon sa 21, makinig kayo, may mga mata kayo, ngunit hindi naman nakakakita. May mga tenga, ngunit hindi naman nakakarinig. Ako si Yahweh, hindi ba kayo natatakot sa akin o nanginginig sa presensya ko? So, siya ay hindi nalulugod sa mga matitigas ang ulo. No? So, siguro dapat para siya maging malugod sa atin, tayo ay yung susunod sa mga utos niya. No? Siguro kaya ngayon nangyayari yung mga nangyayari sa ibang bansa, no? Yung mga giyera, siguro talagang nagagalit na si Lord, no? At dahil sa hindi pagsunod, ayun, nagkakaroon na ng mga pagtatalo ng iba't ibang bansa, no?
At yun naman yung nakasulat talaga, no? Yung bansa laban sa bansa talagang nakasulat na talaga po yon. So yun po yung una, no? Hindi nalulugod ang Diyos sa mga taong matitigas ang ulo. So, yung pangalawa po, pinahihinto ng Diyos ang kanyang blessing sa mga matitigas ang ulo. Ayun. Pagka pala matigas ang ulo natin, wala nang blessing kasi sabi ni nanay, pagka ikaw naging mabait, pagka ikaw yung pinakita mo yung kabutihan, naging mabait ka, bibili ka kita ng cellphone. Ngayon, pagka ikaw matigas ang ulo mo, hindi na kita ibibili ng cellphone kasi matigas ang ulo mo Yung, kaya ganyan. Kaya di ba nawawala din ang blessing kahit sa atin, yung sa ating bahay natin, yung sa halip na magkaroon tayo, nawawalan din tayo ng mga blessings kasi nga sa katigasan din ng ulo. Kaya nga, ayun, minsan yung baon nababawasan. Sino ba nabawasan ng baon kasi matigas daw ang ulo? Kung ano-ano lang ginagastos. Yung bang, wag ka na kang iinom ng soft drinks, wag ka na magbibili ng gano'n kasi masama sa ating katawan. No, pero ganun pa rin ang binibili ng ating mga anak. O ano ginagawa ni nanay? O siyempre, matigas ang ulo ng anak natin. Hindi na natin siya binibigyan ng maraming baon. No? Kasi kung ano-ano lang naman ang binibili. O kaya naman, binibigyan na lang natin siya ng baon na pagkain, no, para hindi na siya makabili ng mga sitsirya. Ayun. So, doon sa binasa ko na yon, hindi pinahinto ng Diyos ang blessing ng mga matitigas ang ulo. Doon sa verse na 24, hindi man lamang ninyo naisip na parangalan si Yahweh na inyong Diyos. Gayong siya nagbibigay ng ulan sa takdang panahon at nagpapasapit ng panahon ng pag-aani taon-taon. Sa halip, nagiging hadlang ang inyong mga kasalanan upang makamit ang mabubuting bagay. Yung kasalanan ng tao ay nagiging hadlang para makamit yung mabubuting bagay. So kaya siguro hindi na ibibigay dahil matigas ang ulo. Yung blessings ay nawawala dahil sa katigasan ng ulo natin, dahil sa hindi nating pagsunod sa Diyos. No po? At yung number 3, ito yung maganda. Mahal ng Diyos ang matitigas ang ulo at may nakalaan siyang kapatawaran sa mga magbabalik loob sa Kanya. So yung pala, napakabuti talaga ni Lord. Kahit na matigas ang ulo natin, mahal pa rin tayo, no? Pinapatawad niya tayo sa kasalanan natin kung daw tayo ay magbabalik loob sa Kanya, no? Ayun. Kung hindi mahal ng Diyos ang taong matigas ang ulo, hindi niya pinagkakaabalahan na paalalahanan at pagsabihan siya. Ngunit dahil sa kanyang pag-ibig, nakabukas ang kanyang bisig, no? Yung open arms, ayan, kaganyan, upang yakapin tayo sa sandaling kilalanin natin at pagsisihan ang ating mga nagawang pagkakamali. So, talagang pagka pinagsisihan natin yung pagkakamali natin, nandiyan naman si Lord na palagi tayong patatawarin. At gaya ng Ama sa talinhaga ng alibughang anak, siguro po alam naman na po natin kung ano yung alibughang anak. No? May nakahanda siyang dulang ng pagpapatawad at pag-asa at pagpapala para sa mga lalapit at magbabalik loob sa Kanya. Yan po ay nakasulat sa Lucas 15:11-32. Opo, ganun po. Pero, paano kaya kung yung kasalanan sinasadya na natin? Ano kaya yun? Paano mangyayari? Sabi dito kanina, pag tayo nagkasala, papatawarin tayo ni Lord. Kasi basta tinanggap natin siya. Kasi may nabasa ko na kanina lang, kaya naisama ko dito. No? Sapagkat kung ating sinadya ang pagkakasala, pagkatapos ng ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala na ring haing natitira patungkol sa mga kasalanan. Yun po yung nabasa ko po. Kung
kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Yun po. So, dapat din pala yung mga kasalanan, di ba talaga naman kang nagkakasala yung tao dahil natural ng tao yung nagkakasala. Pero pagka pala yung kasalanan paulit-ulit nating ginagawa, patatawarin pa rin kaya tayo ng Diyos. Yun nung nakasulat dun sa Hebreo 10:26-27. Minsan yan ang pinag-uusapan namin na adult. Ano? Isang araw pinag-uusapan natin yan. Yung bang nawawala ba yung kasalanan o hindi? Ayan. Kaya may nabasa akong ganun pala yun. Sige. Kaligtasan. Sige. So, kaya nga kung gusto natin mapatuwid o mapatawad sa ating mga kasalanan, huwag matigas ang ating ulo at matutong sumunod sa utos niya o ni Lord. Magtiwala sa Diyos nang walang pag-aalinlangan. Yun ang maganda nun. Magtiwala sa Diyos nang walang pag-aalinlangan. Okay. Maiksi lang naman po yung mensahe. 15 minutes na rin pala yun. Tayo po yung manalangin. Panginoon, patawarin mo po kami sa katigasan ng aming ulo, sa paminsan-minsan na nakagagawa kami ng aming mga kasalanan. Panginoon, maraming salamat din po sa pagmamahal mo sa amin. Handa mo kaming tanggapin sa sandaling kami nagsisisi at nagbabalik loob sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa iyong matamis na pangalan. Amen.